Sa kanlurang bahagi ng Amerika, madalas mangyari ang matitinding wildfire, mga sunog na kumakalat sa kagubatan. Kapag nagsimula na ang apoy, nagiging parang impyerno ang paligid. Ang lakas nito ay parang halimaw na sumisira sa lahat ng madadaanan. Kaya nitong burahin ang isang buong bayan sa mapa sa isang iglap. Walang ligtas, mga kahoy, hayop, at tahanan ay mabilis na natutupok. Pero kahit sa gitna ng ganitong sakuna, may mga pambihirang bayani. Sila ang matatapang na firefighters, mga mandirigma ng kagubatan na handang isugal ang kanilang buhay. Sila ang takbuhan ng kanilang bayan, pamilya at komunidad. Parang naglalagablab na oso, sila'y tumatayo laban sa dambuhalang apoy, dala ang tapang at determinasyon na itigil ang sakuna. Ito ang kwento ng sakripisyo, katapangan, at ng hindi matitinag na espiritu ng tao sa gitna ng pinakamapanganib na kalikasan. Balikan natin ang kwento na hango sa totoong buhay, ang pelikulang Only the Brave. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Sa kagubatan ng Arizona, biglang nagliyab ang kalikasan. Isang kidlat ang tumama sa tuyong gubat at sa loob lamang ng ilang oras, nagkaroon ng malaking sunog na tinawag na Cave Creek Complex Fire, isa sa pinakamalalaking sunog sa kasaysayan ng estado. Nandoon si Eric Marsh, isang veteranong leader ng Fire and Rescue Crew 7 na maingat na binabantayan ang bawat galaw ng apoy. Si Eric ay hindi basta-bastang bumbero. Siya ay isang eksperto, sanay sa mga matitinding wildfire sa Amerika. Habang abala ang kanyang crew sa paggawa ng fire barrier gamit ang controlled burn, isang paraan para pigilan ang pagkalat ng apoy sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga bagay na maaaring masunog, napansin ni Eric ang kakaibang galaw ng apoy. Mabilis niyang natanto na nagbabago ang direksyon nito at ngayon ay papunta na sa mga bahay ng isang kalapit na komunidad. Agad niyang tinawagan ang mga opisyal para balaan sila. Iminungkahi niya na harangin na agad ang apoy bago ito makapinsala sa mga tahanan. Pero sa kabila ng kanyang karanasan at kaalaman, hindi siya pinakinggan. Inutusan pa siyang sundin ang mga utos ng ibang team, ang Californian Hotshot Crew. Ang Hotshot Crew ang pinakamataas na antas ng mga bumbero. Sila ang nangunguna sa paglaban sa pinakamalalaki at pinakadelikadong sunog. Gayunpaman, kahit na ipinaliwanag ni Eric ang panganib, tila binaliwala lang nila ito. Pinaparamdam pa sa kanya na ang kanyang crew ay Type 2 level at mga trainee pa lamang at wala silang karapatang magbigay ng suggestion or instruction sa mga Hotshot Crew. Hindi nagtagal nangyari nga ang kanyang pinangangambahan. Ang wildfire ay mabilis na pumunta papasok sa komunidad. Sa halip na makontrol ang sitwasyon, ang mga pagkakamali ng ibang Hotshot Crew ay nagdulot ng mas malaking sakuna. Ang apoy ay kumalat ng walang kontrol at ang mga tao'y nagmamadaling lumikas, bit-bit lamang ang kanilang pinakamahalagang gamit. Sa loob-loob ni Eric, alam niyang kaya niyang pigilan ang trahedya kung siya lamang ay pinakinggan. Ngunit dahil sa matigas na sistema at makikitid na pag-iisip, hindi niya nagawang iligtas ang mga tahanan ng mga tao. Sa kanilang tahanan, si Amanda, ang asawa ni Eric, ay nagbibigay ng ibang klaseng lakas. Siya ang namamahala sa isang horse farm kung saan siya nag-aalaga ng mga hayop na nailigtas mula sa kalupitan. Si Amanda ay kilala sa pagiging masipag at matatag, hindi kailanman sumusuko sa kahit anong hamon. Malalim at matatag ang pagmamahala ni Eric at Amanda, bunga ng maraming taon ng pagsuporta sa isa't isa sa gitna ng mga hamon sa buhay. Matapos ang kaguluhan ng wildfire, si Eric ay nagpahayag ng kanyang sama ng loob kay Amanda habang nakababad sa mainit na paliguan. Ramdam niya ang bigat ng pagkabigo, hindi niya nailigtas ang mga bahay at ang kanyang pangarap para sa kanyang crew ay tila lumalabo. Alam niyang ang tanging paraan para mapanatili ang kanyang mga tauhan at makagawa ng mas malaking pagbabago ay ang makuha ang Hotshot Firefighter Certification para sa kanilang grupo. Kung hindi, maaaring maghanap ng mas mataas na sahod ang kanyang mga tauhan sa ibang lugar. Si Amanda, ang kanyang palaging sandigan, ay nagbigay ng lakas loob. Subukan mong kausapin ang kaibigan mong fire chief, mungkahi niya, puno ng paniniwala sa kakayahan ni Eric. Alam niyang kaya nitong abutin ang kanyang ambisyon, kahit pa mukhang mahirap ito. Ang kanyang mga salita ay nagsilbing liwanag sa kalooban ni Eric, na muling nagkaroon ng pag-asa. Samantala, nasa ibang direksyon ng buhay si Brendan McDonough, isang kabataang naliligaw ng landas. Nabaon sa masamang desisyon, siya'y lulong sa droga, walang trabaho at laging may alitan sa kanyang ina. Lalong bumagsak ang kanyang mundo nang matanggap niya ang hindi inaasahang balita. Buntis ang dati niyang kasintahan na si Natalie. Laking gulat niya nang malaman na siya ang ama at 5 buwan na itong nagdadalang tao. Sa kanilang pag-uusap, malinaw ang sagot ni Natalie. Galit at puno ng sakit, sinabi niyang ayaw niyang may kinalaman si Brendan sa kanilang buhay. Kakayanin niya ang lahat mag-isa. Iniwan si Brendan na tuliro at walang direksyon.
Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, patuloy sa maling desisyon si Brendan. Nauwi ito sa kanyang pag-aresto matapos subukang nakawin ang isang DVR mula sa kotse. Nakulong siya, ngunit hindi nagtagal. Tinubos siya ng kanyang ina, nagbayad ng $1,000 na piyansa para palayain siya. Pag-uwi ni Brendan, ang kanilang masalimuot na relasyon ay tuluyang sumabog. Pagod na sa kanyang mga kalokohan, binigyan siya ng kanyang ina ng sobre na may pera at sinabing umalis na siya sa bahay. Isang mabigat na tagpo, ngunit alam ni Brendan sa kanyang puso na naabot na niya ang sukdulan. Kailangan niyang magbago kung malalaman lang niya kung paano sisimulan ang kanyang pagbangon. Dinala ni Eric Marsh ang kanyang mga alalahanin kay Fire Chief Dwayne. Tahasang inilatag ang seryosong kalagayan ng kanilang crew. Dalawa sa kanyang mga tao ang nagdesisyong lumipat sa mas magagandang trabaho at kahit paggaano kahusay ang natitira, itinuturing pa rin silang pangalawa sa iba dahil wala silang hotshot certification. Matindi ang pahayag ni Eric. Kung mawala ang kanilang crew, magiging vulnerable ang Prescott sa mga susunod na wildfire. Sa kanyang dedication at paniniwala, nahikayat niya si Dwayne na suportahan ang kanyang layunin. Magkasama silang pumunta sa alkalde ng Prescott upang ipaliwanag ang sitwasyon. Ipinakita nila ang mga panganib ng pagtitiwala sa mga team mula sa labas, ang halaga ng pagkakaroon ng sariling hotshot crew at ang mga oportunidad na maidudulot nito sa lungsod. Matapos ang masinsinang diskusyon, kumbinsido ang alkalde. Sinimulan na ang proseso para gawing opisyal na hotshot team ang crew ni Eric. Isang tagumpay na hindi madaling nakuha at muling nabuhay ang pag-asa ni Eric para sa kanyang team at sa kanilang misyon na protektahan ang komunidad. Ilang buwan ang lumipas, natagpuan ni Brendan ang sarili niya sa isang maternity hospital. Isang panibagong yugto ng buhay ang dumating. Isa na siyang ama. Habang binabati siya ng doktor sa pagsilang ng kanyang anak na babae, lumapit siya sa nursery window upang masilip ang kanyang anak. Maliit, marupok at perpekto ito. Sa tagpong iyon, naramdaman niya ang pagbabago sa kanyang puso at nagpasya siyang baguhin ang kanyang buhay. Iniwan niya ang droga at nagtakda ng bagong layunin, maging isang bumbero. Nag-apply si Brendan na sumali sa Crew 7, ngunit hindi madali ang pagtanggap sa kanya. Ang kanyang madilim na nakaraan bilang dating addict ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa mga miyembro ng crew. May ilan pang nagsabi mismo sa harap niya na hindi siya bagay doon. Ngunit bilang isang tunay na leader, binigyan siya ni Eric ng pagkakataon. Sa interview, diretsahang tinanong ni Eric si Brendan, "Kailan ka huling gumamit ng droga?" Matapat siyang sumagot, 3 buwan na mula nang isilang ang kanyang anak na babae. Ipinaliwanag niya ang kanyang dedikasyon na baguhin ang kanyang buhay, magtataguyod para sa kanyang anak at maging isang amang maipagmamalaki nito. Nakita ni Eric ang determinasyon sa mga mata ni Brendan, kaya't nagpasya siyang bigyan ito ng pagkakataon. Tinanggap si Brendan sa Crew 7, ngunit may malinaw na kondisyon. Kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Nagsimula ang isang bagong kabanata para kay Brendan, isang daan ng pagsusumikap, pagtubos at pag-asa na maging lalaking alam niyang kaya niyang maging. Sinubok agad ni Eric Marsh ang determinasyon ni Brendan. Inorganisa niya ang isang matinding takbuhan para sa crew kasama ang mga baguhan. Mula sa simula, naiwan si Brendan, hirap na hirap ang kanyang di-sanay na katawan na makasabay. Habang naabot na ng grupo ang tuktok ng burol, nag-enjoy sa tanawin at nagsimulang bumaba, wala pa rin si Brendan. Tahimik ang lahat. Marahil gusto ni Eric ipakita na ang trabahong ito ay hindi para sa mahihina. Pero hindi sumuko si Brendan. Matagal nang iniisip ng iba na hindi na siya babalik. Pero sa wakas, lumitaw siya. Halos himatayin na. Pero hawak niya ang kanyang telepono, pinakita ang selfie. Nakuha mula sa tuktok ng burol. Patunay na nagawa niyang kompletohin ang misyon. Nabigla ang crew sa kanyang determinasyon. At si Eric, kahit pilit itinatago, ay napahanga. Inimbitahan niya si Brendan na bumalik sa Lunes. Sumunod ang mas matinding pagsasanay. Pinilit ni Eric ang bawat isa sa kanilang hangganan, tinuruan silang magtiwala sa isa't isa at paghusayin ang kanilang mga kasanayan. Malinaw ang layunin niya, gawing isang solidong koponan ang grupo. Araw-araw, unti-unting nagbabago ang crew. Mula sa simpleng magkakatrabaho, naging isang magkakapatid na nagtitiwala at nakasalalay sa bawat isa. Habang nagpapakahirap si Brendan, hindi niya nakakalimutan ang kanyang anak at si Natalie. Kahit sinabi nitong lumayo siya, tahimik niyang sinusuportahan sila sa abot ng kanyang makakaya. Bumibili siya ng diapers, gatas at iba pang gamit at iniiwan ang mga ito sa pintuan ni Natalie nang walang salita. Dahan-dahang umaalis, ramdam ang sakit ng katawan mula sa matinding pagsasanay. Ginawa niya itong regular na gawain, isang tahimik na pangako ng pagbabagong pilit niyang inaabot. Isang araw, habang maingat na iniiwan ni Brendan ang panibagong pakete sa pintuan ni Natalie, bigla itong bumukas. Lumabas si Natalie, bit-bit ang kanilang anak. Tumitig ito sa kanya at nagpasalamat sa lahat ng tulong na ibinibigay niya. Sa unang pagkakataon, nag-usap silang dalawa. Ikinuwento ni Brendan ang kanyang trabaho sa Crew 7, puno ng pagmamalaki habang inilalarawan kung paano niya sinisikap na baguhin ang kanyang buhay.
Habang nakikinig si Natalie, napansin niya ang malaking pagbabago sa dating Brendan. Sa wakas, binigyan niya ito ng pagkakataong matagal nang hinihintay. Pinahawak niya ang kanilang anak. Habang hawak ni Brendan ang kanyang anak sa unang pagkakataon, tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi niya maipaliwanag ang saya at kaligayahang nararamdaman niya sa sandaling iyon. Para sa kanya, ito ang simula ng ganap na pagbabago, isang pagtubo sa sarili na nagbigay ng bagong lakas para patuloy na magsikap bilang isang ama at bilang isang bumbero. Sa pagkakataong ito, alam ni Brendan na hindi niya sila bibiguin. Habang nagsasanay ang Crew 7, biglang natanggap ni Eric Marsh ang isang mahalagang tawag mula kay Fire Chief Dwayne. Ang balita, pre-approved na ang Crew 7 para maging isang opisyal na hotshot team. Ngunit may kondisyon, kailangan nilang pumasa sa isang mahigpit na pagsusulit. Ang hamon, harapin ang isang napakalaking wildfire sa Chiricahua Mountains, isang tunay na pagsubok ng kanilang kakayahan at pagkakaisa. Agad na kumilos ang Crew 7. Pagdating nila sa base camp, ipinaliwanag ang kanilang misyon. Kasama sa briefing si Hayes, isang veteranong evaluator na tututok sa kanilang bawat galaw. Alam ng lahat na ang hatol ni Hayes ang magdedesisyon sa kanilang kinabukasan bilang isang hotshot crew. Sumakay ang grupo sa mga helicopter at mula sa itaas, nakita nila ang matinding pinsalang dulot ng apoy. Malawak na kagubatan ang nasunog, mga hayop ang nawalan ng tirahan, at ang kalikasan ay tila naglaho sa abo. Paglapag, agad nilang sinimulan ang trabaho. Pinuputol nila ang mga puno at naghuhukay ng fire breaks upang pigilan ang pagkalat ng apoy, habang tahimik na inoobserbahan ni Hayes ang bawat kilos nila. Habang pinaplano ni Eric ang susunod na hakbang, biglang sumingit si Hayes, tinutulan ang plano niyang controlled burn. Ayon kay Hayes, delikado at mapanganib ito. Pero hindi umatras si Eric. Matatag niyang ipinaalala kay Hayes na ang papel nito ay magmasid lamang, hindi makialam. Tumaas ang tensyon at ramdam ni Eric ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang nakasalalay ang kanilang kinabukasan sa opinyon ni Hayes. Pero wala nang atrasan, determinado siyang ipatupad ang plano para pigilan ang pagkalat ng apoy. Nagpatuloy ang Crew 7 sa kanilang plano. Inisa-isa nilang pinuputol at sinusunog ang mga punong magpapalakas ng wildfire gamit ang diskarte at determinasyon. Sa kabila ng pagod at pawis, nagpatuloy sila ng walang tigil. Pagdating ng gabi, unti-unting napigilan ang pagkalat ng apoy gamit ang kanilang controlled burn, nag-iwan ng malinaw na linya na humarang sa apoy. Sa wakas, napanood ng Crew 7 ang wildfire na tuluyang nakontrol, ligtas na mula sa pagkalat. Tagumpay ang plano ni Eric. Ito ang sandaling nagpatunay ng kanilang tapang, pagkakaisa at dedikasyon. Sa araw na iyon, pinatunayan nilang kaya nilang makipagsabayan sa pinakamahuhusay. Ang kanilang tagumpay ay nagbukas ng bagong kabanata para sa Crew 7, isang hakbang papunta sa pagiging opisyal na hotshot crew. Para kay Eric Marsh, ang apoy ay hindi lang basta likas na puwersa. Para itong isang buhay na nilalang may sariling isip at kalikasan. Sa kanyang panaginip, palaging lumilitaw ang imahe ng isang naglalagablab na oso, tumatakbo palabas mula sa apoy. Ang mapanlinlang na anyo nito ang naging simbolo ni Eric ng espiritu ng apoy, mabagsik, makapangyarihan, at hindi masupil. Para sa iba, maaaring kakaiba ito, pero para kay Eric, ito ang pagpapakita ng kanyang malalim na pag-unawa at respeto sa elemento na araw-araw niyang nilalabanan. Ilang araw makalipas, nakaupo si Eric sa kanyang opisina, kinakabahan habang hinihintay ang pinal na desisyon tungkol sa certification ng Crew 7. Nababalot siya ng kaba dahil alam niyang hindi naging maganda ang relasyon niya sa evaluator na si Hayes. Halos hindi niya matagalan ang tensyon. Sa kanyang matinding pagkadismaya, nabitawan niya ang kontrol sa sarili at binasag ang isang kahoy na upuan. Napaupo siya sa sahig, hawak ang ulo sa kanyang mga kamay, ramdam ang bigat ng lahat ng kanyang pinuhunan para sa kanyang koponan. Ang posibilidad ng pagkatalo ay masakit at mabigat. Sa wakas, dumating si Dwayne dala ang balitang hinihintay ni Eric. Ang ulat ni Hayes ay higit pa sa inaasahan. Tinawag nitong isa sa pinakamagagaling na team na nakita niya, ang Crew 7. Dahil sa rekomendasyong iyon, opisyal nang kinilala ang Crew 7 bilang isang sertipikadong hotshot team. Congratulations. You're hotshots. Napuno ng kaluwagan at pagmamalaki si Eric habang ibinabahagi ang magandang balita sa kanyang crew. Tumalon sila sa tuwa, nagpalakpakan, at nagpalitan ng pagbati. Sa gitna ng kanilang celebration, nagsimula silang mag-isip ng bagong pangalan para sa kanilang team. Matapos ang ilang mga suhestyon, nagpasya si Eric sa perpektong pangalan, Granite Mountain Hotshots, isang pangalan na sumasalamin sa kanilang lakas at katatagan. Sa sandaling iyon, alam nilang hindi lang nila napatunayan ang kanilang kakayahan, kundi isa na silang opisyal na bahagi ng mga pinakadelikado at respetadong tagapagsilbi sa larangan ng wildfire firefighting. Habang nagdiriwang ang Granite Mountain Hotshots sa kanilang tagumpay, si Amanda, asawa ni Eric, ay nakakaramdam ng magkahalong emosyon, pride at frustration. Masaya siya para sa crew at proud siya kay Eric.
ngunit pagod na siya sa mga sakripisyong ginagawa niya para sa kanyang pamilya dahil sa trabaho ni Eric. Sa isang mainit na pag-uusap, inilabas ni Amanda ang kanyang pangamba. Para sa kanya, ang trabaho ni Eric ay naging parang droga, isang obsesyon na unti-unting nakakain sa kanilang buhay mag-asawa. Sinubukan ni Amanda na ipakita kay Eric kung gaano kahalaga ang kanilang pamilya at ang buhay nila ng magkasama. Ngunit para kay Eric, ang apoy ay higit pa sa trabaho. Ito ang kanyang calling, ang kanyang misyon. Sa parehong panahon, isang panibagong wildfire ang sumiklab malapit sa Prescott. At ang Granite Mountain Hotshots ay nabigyan ng espesyal na misyon. Protektahan ang isang sinaunang 2,000 na taong gulang na punong kahoy na oak, isang mahalagang historical landmark ng US. Pagdating sa site, humanga ang crew sa napakagandang puno na parang naging tahimik na saksi sa kasaysayan ng maraming siglo. Hindi na nag-aksaya ng oras ang hotshots. Agad nilang sinimulan ang paglilinis sa paligid ng puno. Tinanggal nila ang lahat ng maaaring masunog, brush, damo, at mga halaman. Gumawa sila ng protective lines sa paligid ng oak, bawat isa nagtrabaho ng walang humpay. Habang palapit ang apoy, nanatiling alerto ang crew, tinitiyak na walang maliligaw na spark ang makakapinsala sa puno. Matapos ang ilang oras ng pagtutulungan at sakripisyo, tuluyang napawi ang wildfire nang maubos nito ang sarili nitong fuel. Nanatiling buo at ligtas ang makasaysayang puno. Isang tagumpay na nagpakita ng husay, dedication, at teamwork ng Granite Mountain Hotshots. Sa kabila ng matitinding hamon at panganib, napatunayan nilang kaya nilang protektahan hindi lang ang kalikasan kundi pati ang mahalagang bahagi ng kasaysayan. Pagkatapos ng sunog, naramdaman ng crew ang magkahalong saya at pagod. Bilang paggunita sa kanilang tagumpay at bilang simbolo ng kanilang matibay na pagkakaibigan, nagtipon sila para sa isang group picture. Ang larawang iyon ay naging paalala ng kanilang tapang, samahan at hindi matatawarang dedikasyon sa kanilang tungkulin bilang tagapagtanggol ng buhay, kalikasan at kasaysayan. Habang naglalakad si Brendan pababa kasama ang kanyang kaibigan, sa kasamaang palad, nakagat siya ng rattlesnake. Agad siyang isinugod sa ospital para maagapan ang kanyang sugat. Habang ginagamot si Brendan at nangangatog pa sa sakit, binisita siya ni Eric para kumustahin ang kanyang kalagayan. Sa gitna ng pag-uusap, tinanong pa ni Eric tungkol sa kanyang firefighting training. Sa kabila ng sakit, agad na sumagot si Brendan na parang nasa puso na niya ang pagiging isang firefighter. Natawa si Eric sa sagot ni Brendan at kampanteng sinabi na magiging maayos ang kalagayan nito. Kinagabihan, nagtipon ang Granite Mountain Hotshots sa isang lokal na bar upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Puno ng tawa, sayawan at kasiyahan ang gabi. Sa bawat kwentuhan at kulitan, ramdam ang kanilang pagmamalaki bilang isang elite na crew. Isang grupo ng mga ordinaryong tao na nagawang protektahan ang kanilang komunidad. Sa gitna ng kasiyahan sa bar, tinawag ni Brendan si Eric palabas. Sa ilalim ng tahimik at malamig na gabi, sinabi ni Brendan ang kanyang saloobin. Taos puso siyang nagpasalamat kay Eric sa lahat ng tulong at pagkakataong ibinigay nito sa kanya. Naramdaman ni Eric ang sinseridad sa bawat salita ni Brendan at natuwa siya sa pagbabagong nakita niya sa binata. Pero bago pa matapos ang kanilang pag-uusap, bumigat ang tono ni Brendan. Sinabi niyang iniisip niyang umalis na sa crew. Pinaliwanag niya ang kanyang dahilan. Bilang isang firefighter, halos wala siyang oras para sa kanyang anak na babae. Pakiramdam niya, inuulit niya ang pagkukulang ng kanyang sariling ama, ang kawalan ng presensya at pagmamahal. Ayaw niyang maranasan ng anak niya ang parehong sakit na naranasan niya noon. Gusto niyang magbigay ng buhay na puno ng malasakit at pagkalinga at nararamdaman niyang kailangan niyang talikuran ang pagiging firefighter para magawa iyon. Sinabi pa niyang balak niyang magtrabaho bilang construction worker, isang trabahong mas magbibigay ng oras para sa kanyang pamilya. Tahimik na nakinig si Eric, ngunit halata ang lungkot at galit sa kanyang mukha. Matapang niyang pinaalala kay Brendan na siya ang nagbigay sa kanya ng bagong pagkakataon para magbago. Hindi ka pwedeng basta-basta sumuko, madiin niyang sabi. Binalaan niya si Brendan na kung aalis siya sa crew, malaki ang posibilidad na bumalik siya sa dati, sa pagiging addict. At kung mangyari iyon, wala nang tatanggap o magtitiwala sa kanya. Habang pauwi, ikinuwento ni Eric kay Amanda ang naging usapan nila ni Brendan. Sa gulat ni Eric, kumampi si Amanda kay Brendan. Sinabi nito na natural lang na unahin ni Brendan ang kanyang anak kaysa sa trabaho, isang bagay na matagal nang iniiwasan ni Eric gawin. Napuno ng sama ng loob si Amanda at diretsahang kinumpronta si Eric tungkol sa kanyang mga desisyon. Pagod na siyang magbahagi ng asawa sa hotshots. Lagi siyang naiiwan mag-isa habang inuubos ni Eric ang oras at lakas sa firefighting. Ang nais ni Amanda ay isang pamilya, isang anak nila at isang asawang naroroon para sa kanila.
Nagulat si Eric sa matinding emosyon ni Amanda. Nagsimula siyang magalit at sa init ng ulo, huminto siya ng kotse sa gilid ng daan at bumaba. Iniwan niya si Amanda sa sasakyan at naglakad papunta sa bahay ni Dwayne. Sa bahay ni Dwayne, ibinuhos ni Eric ang kanyang nararamdaman. Inamin niyang tama si Amanda. Hinayaan niyang lamunin ng trabaho ang buong buhay niya. Ngunit sa kabila nito, sinabi rin niya na ang firefighting ang nagbigay sa kanya ng direksyon at layunin noong pinakamababa siya sa buhay. Ibinahagi ni Eric kung gaano kahalaga ito sa kanya. Sa gitna ng pag-uusap, binigyan siya ni Dwayne ng payo na tumama sa kanyang puso. Tanungin mo ang sarili mo kung ano ang kaya mong tiisin at kung ano ang hindi mo kayang mawala. Doon mo malalaman ang sagot. Kinagabihan, bumalik si Eric sa bahay nila ni Amanda. Tahimik siyang umupo sa tabi nito at sa taos-pusong paraan, sinabi ang kanyang naging desisyon. Ikaw ang pipiliin ko. Ipinangako ni Eric na mas uunahin na niya ang kanilang relasyon at ang hinaharap nila bilang mag-asawa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakita ni Amanda ang katapatan at sinseridad sa mga salita ni Eric. Napuno siya ng pag-asa para sa kanilang hinaharap, isang bagong simula para sa kanilang pamilya. Isang umaga, tumunog ang telepono ni Eric. May bagong wildfire na kailangang tugunan. Habang papunta sa site, kinausap niya ang kanyang deputy. Sinabi niya na ito na ang huling misyon niya bilang leader ng Granite Mountain Hotshots. Plano niyang bumaba sa pwesto at ipasa ang pamumuno sa kanya. Sa kanyang boses, mararamdaman ang bigat ng desisyon, ngunit alam niyang ito ang tamang gawin para sa pamilya niya. Pagdating sa lugar, agad na nagsimula ang Granite Mountain Hotshots sa kanilang trabaho. Sanay na sila sa ganitong sitwasyon, bawat galaw nila ay maingat at eksakto. Sinusubukan nilang kontrolin ang apoy at pigilan itong kumalat. Dahil hindi pa ganap na magaling ang sugat ni Brendan sa paa, binigyan siya ng isang mahalagang gawain, ang magbantay sa lagay ng panahon mula sa isang burol. Critical ang trabahong ito para sa kaligtasan ng buong crew, lalo na kung sakaling biglang magbago ang direksyon ng hangin. Ang anumang pagbabago sa lagay ng panahon ay maaaring gawing mas mapanganib at hindi kontrolado ang apoy, kaya't mahalaga ang pagiging alerto ni Brendan sa bawat galaw ng kalikasan. Habang maingat na minamasdan ni Brendan ang paligid, napansin niyang nagbago ang direksyon ng hangin. Ang wildfire ngayon ay papunta na sa kanya. Mabilis na iniwan ni Brendan ang kanyang pwesto upang makalayo, ngunit mas mabilis ang galaw ng apoy kaysa sa kanyang inaasahan. Sa loob ng ilang minuto, napapalibutan na siya ng naglalagablab na apoy at makapal na usok. Hinihingal, pawisan at takot na takot. Sinubukan niyang tumakbo at iligtas ang sarili mula sa nakamamatay na apoy. Sa mga sandaling akala niyang tapos na ang lahat, biglang lumitaw ang isa sa kanyang mga kasamahan, tumutugon sa utos ng Crew 7. Ang pagdating nito ay parang ilaw sa dilim, nagbibigay kay Brendan ng bagong pag-asa na hindi pa natatapos ang laban niya para mabuhay. Habang patuloy na nagngangalit ang wildfire, naramdaman ni Eric at ng Granite Mountain Hotshots ang mabigat na realidad. Hindi na nila kayang kontrolin ang bilis at lakas ng apoy. Ang apoy ay sumasakop sa lahat ng nadadaanan nito, papalapit na sa mga bahay sa kalapit na komunidad. Sa kasamaang palad, naantala pa ang pagdating ng mga air tankers, ang mahalagang suporta nila. Kailangang gumawa si Eric ng mabilis na desisyon. Inutusan niya ang kanyang crew na tumungo sa isang rancho, isang itinuturing na ligtas na lugar kung saan maaari silang magtipon muli at ipagpatuloy ang laban. Ngunit tila sinusubok sila ng kapalaran. Ang wildfire ay bumilis ng husto, lumalagpas sa kanilang inaasahan. Napagtanto ni Eric na maaabutan sila ng apoy bago pa sila makarating sa rancho. Wala nang oras para umatras. Ang tanging magagawa nila ay linisin ang lugar sa kanilang paligid, alisin ang lahat ng maaaring magdagdag sa lakas ng apoy at maghanda para sa pinakamasahol na maaaring mangyari. Mabilis na kumilos ang crew. Nagputol sila ng mga puno, naghukay ng fire lines, at inalis ang anumang bagay na maaaring magsilbing gatong. Naramdaman nila ang bahagyang pag-asa nang marinig ang tunog ng isang paparating na air tanker. Ngunit biglang nawala ang pag-asa nang magkamali ang piloto sa pag-alam ng kanilang lokasyon at lumipad ito nang hindi naglalabas ng tubig. Agad na nag-radio si Eric, nagsusumamong bumalik ang aircraft. Ngunit hindi pa rin sapat ang oras. Papalapit na ang nagbabagang apoy. Mabilis, nakakatakot at walang awa. Sa huli, ibinigay ni Eric ang pinakamabigat na utos. I-deploy ang fire shelters. Isa-isa, binuksan ng crew ang kanilang personal fire shelters. Isang espesyal na kagamitan na idinisenyo para magbigay ng proteksyon laban sa init at apoy. Alam nilang ito na ang kanilang huling depensa. Maingat nilang inilatag ang mga ito sa lupa, pumasok sa loob, at isinara habang ang apoy ay patuloy na sumasalanta. Ang dagundong ng wildfire ay napakalakas, nilulunod ang lahat ng ibang tunog. Nasa ere ang makapal na usok at nakakapaso ang init. Ang mga apoy ay tila nagngangalit na dragon, nilalamon ang paligid. Ang mga fire shelters ay nasubok hanggang sa kanilang limitasyon. Tahimik na nakahiga ang crew,
umaasa sa kanilang pagsasanay upang manatiling kalmado sa harap ng delubyo at nagdarasal na malagpasan nila ang galit ng kalikasan. Habang naghahanda ang Granite Mountain Hotshots para harapin ang nagbabadyang wildfire, si Brendan ay nakikinig sa kanilang komunikasyon mula sa malayo. Ang puso niya ay kumakabog sa takot habang naririnig ang bawat pag-uusap sa radyo. Kahit nasa ligtas na distansya siya mula sa mga apoy, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Ang apoy ay walang tigil at alam niyang nauubusan na ng oras ang kanyang mga kasamahan. Sa gitna ng kaguluhan, tumigil ang boses sa radyo, wala nang sumasagot. Bumigat ang pakiramdam ni Brendan, tila nararamdaman niyang dumating na ang Burning Bear, ang simbolo ng apoy na palaging binabanggit ni Eric. Pagkatapos ng ilang oras, humupa ang apoy. Ang mga rescue helicopters ay nagsimulang maghanap sa nasunog na kalikasan, umaasang may makikitang senyales ng buhay. Ngunit ang kanilang natagpuan ay hindi inaasahan. Ang Granite Mountain Hotshots, 19 na katawan, ang natagpuan sa ilalim ng kanilang fire shelters. Kahit ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya, hindi pa rin nila natalo ang walang awa at matinding galit ng apoy. Ang tanawin ay nakakawasak ng puso, isang malinaw na patunay ng bangis ng wildfire. Habang nasa bahay si Amanda, dumating ang tawag na magpapabago ng kanyang buhay magpakailanman. Ang mga salitang narinig niya ay parang kidlat na tumama ng diretso sa kanyang puso. Napaluhod siya sa sahig at ang kanyang hagulgol ay umalingaw-ngaw sa tahimik nilang tahanan. Sa Prescott, ang mga asawa at pamilya ng mga Granite Mountain Hotshots ay nagtipon-tipon sa isang gym ng eskwelahan, naghihintay ng balita. Ang paligid ay puno ng pag-asa at pangamba habang naririnig nila sa mga ulat na may isang crew ang nakaligtas. Bawat isa ay humahawak sa manipis na pag-asang ang kanilang mahal sa buhay ang natitirang buhay. Nang dumating si Brendan sa gym, biglang tumahimik ang lahat. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya at ang pag-asa na naroon kanina ay unti-unting napalitan ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang presensya ay nagpatibay sa pinakamasakit na katotohanan. Siya lamang ang nakaligtas, nabibigatan sa lungkot ng iba at ng kanyang sariling pagkakasala ay hindi kayang manatili. Paika-ika siyang lumabas ng gym at nang hina ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa lupa, humihikbi ng walang tigil. Hindi dapat ako ang naligtas, umiiyak niyang sabi. Mas karapat dapat sila kaysa sa akin, lahat sila. Mahigpit na yumakap si Brendan kay Amanda kahit alam niyang hindi pa rin mababawasan ang bigat ng kanyang konsensya. Ang yakap ni Amanda ay nagbigay ng kaunting ginhawa, isang paalala na kahit sa gitna ng pinakamabigat na pagkawala, ang buhay ay magpapatuloy. Habang magkasama silang umiiyak, tumingala si Amanda sa langit. Tila hinahanap si Eric sa mga bituin. Tahimik siyang nagpasalamat para sa lakas, sakripisyo at pagmamahal ng kanyang asawa at para sa pagbibigay kay Brendan ng pagkakataong magpatuloy. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.